Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balatang YouTube. Ako si Kabibig Maglabag-labag na Tower, the evidence. Ako po, sabi ng mga netizen, bakit tinapos agad ang hearing? Natakot ba si Erwin Tulfo sa Brave 18 soldiers ng ex-Marines? Naku, hindi sinipot. Pumunta naman ang 18 ex-Marines. Tapos, problema, hiningan silang QR code. Sabi ni Attorney Baligod, para saan yung QR code? Imbitado naman kami. Kailangan ba talaga ng QR code? Etong si Erwin sinabi, nandito ang 18 ex-Marines pero bisita sila ni Senator Robin Padilla. Senator Robin Padilla, dali-dali nag-live at talagang sinabi na, uy, wala dito. Ang 18 ex-Marines. Wala sa opisina ko, hindi ko sila bisita. Sige, susunduin ko sila sa baba. Kasi nandun pala ang 18 ex-Marines sa baba na kung saan bawal muna silang pumasok sa sesyon kasi kailangan niya mag-QR code. Nako. Ibigla na lang, tinapos ang hearing. Ang sabi nila, ito ha, dahil daw sa lindol na nangyari sa Mindanao. Sabi ng isang netizen, anong connect? Anong connect ng lindol? Si Atty. Baligod, sabi niya na pinapa-inhibit niya si Erwin Tulfo bilang chairman ng Blue Ribbon Committee kasi napaka-unfair naman. Siya ang magtatanong dyan. In fact, yung pangalan niya, nandyan sa affidavit ng 18 ex-Marines. So, hindi magiging patas ang investigasyon. Nako. Payag kaya si Erwin Tulfo. Ang tanong, kailan ba ang susunod na Blue Ribbon Committee hearing ni Erwin Tulfo na in fact, para yatang nilangaw talaga kabibig. At mga netizen, mas focus sila sa live ng 18 ex-Marines. So ito pala kabibig, ang sabi ni Win Gatchalian. Ang sabi ni Win Gatchalian kabibig, tinapos nila ang hearing, it's because, anong sabi ni Win? Ito. Well, in due deference to Mindanao, saka lakas ng earthquake doon, 7.5, pumapasok lang yung mga reports na kita namin, daming devastation. So sabi namin na suspend na muna dahil wala rin naman yung 18 bodyguards. Pero marami naman ang pag-usapan, especially from the agencies. No? So ang plano namin is nag-aayos kami ng grupo para magdala ng tulong sa Mindanao. Hopefully tomorrow, pero sarado raw yung airport baka the following day. Same reaction po din sa statement ng Marines, ex-Marines, ex-former soldiers for Senator Erwin Gatchalian sa Blue Ribbon. Sa pagpe-preside daw, sir? Well, yung kanilang statement came from a time na hindi naman official yung gathering nila. So, sana kung dito nila ginawa yan, meron silang ganung pahiya, then it's official. No? So, sir, walang merits, walang bearing kahit sinabi nila na pababa na sana sila after the press con? Nandito na sila Sana pumunta na lang sila dito. Why all the drama of pupunta pa doon, may press con? Nandito na sila. This is the best venue to tell the truth. Sabi ko nga, kung ang puso mo, malinis ang konsensya na magsabi ng totoo, pumunta ka dito. Kahit na i-contempt ka, kahit na duru-duruin ka, magsabi ka lang ng totoo. But yun ang nakakadismaya dahil nandito na sila sa building. Sen, do you think they're afraid to face your camp, your block? I don't know. It's nandito na kasi sa building 5th floor, 2nd floor to, konting hakbang na lang, nandito na sila. So why all the trouble of my press con and everything? This is the best press con. Nandito kayo lahat Okay guys. Pero sir, i-invite pa sila sa next? I-invite pa rin sila sa next hearing? Yun kabibig ha. Si ano talaga? Sino to? Win Gatchalian talaga. Ito yung kabibig 54,500 nanood sa press con ng 18 ex-Marines, habang yung Blue Ribbon Committee 7.5. Natural. 'Di ba? Mas maraming pasabog ang 18 ex-Marines. Natural ang mga tao doon sila tapos may mga tawa pang reaction ang mga netizen diyan 'di ba? Hay nako.
Ito yung hinintay kami big ha. Insert ka. Sir, padaan lang po. Para share tayo, sir. Statement muna, statement. Statement po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naparito po kami sa Senado. Kasama po ang 18 na dating mga sundalo ng Republika ng Pilipinas sa dalawang kadahilanan. Una po ay gusto kong maklarify ang mga imbitasyon na natanggap namin. Pagkatapos po kasi ng Blue Ribbon Senate Blue Ribbon Committee hearing noong June 4, bandang alas 2:30 po ng hapon, nakatanggap po ako bandang alas 8 ng gabi ng isang imbitasyon na pinapatawag ulit kami sa Senado sa araw na ito, Lunes. Nagka-problema po ako dahil pagkatapos ng June 4 hearing ay nagsiuwian sa kanilang mga probinsya yung ibang mga sundalo at sinamahan din nila yung si Walter Manalansan para sa lamay ng kanyang kapatid na namatay noong umaga ng June 4 din, 2026. Kaya minarapat ko po na sumulat kay Senator Cayetano noong araw din na yon, noong gabing yon, no? So makikita ninyo dito ang in-email ko na sulat, June 4 din ang petsa, humihingi ng guidance kay Senate President Alan Cayetano. At bakit ko po in-address kay Senate President Alan Cayetano ang aking sulat? Despite the fact that some senators are claiming he is no longer the Senate President, I have here a video just 2 days ago na sinasabi ni Senator Erwin Tulfo na ang Senate President pa rin ay si Alan Cayetano. At pwede ko pong ipakita sa inyo yung kanyang video na sinasabi nga na si Senator Alan Cayetano pa rin ang presidente. Kaya ko po in-address sa kanya ang aking... Senator Cayetano is still the Senate President. Ay, sorry po ha. Senator Cayetano is still the Senate President. Because we don't have 13. It's against our demand. Di ba? More committees. Simula pa sa pro tempore, we cannot touch the Senate presidency because we don't have 13. This is what the law says. You have to have 13. Dahil po sa pahayag din ni Senator Erwin Tulfo na yan, na si Senate President Alan Cayetano pa rin ang Senate President. So I address my letter to Senator Alan Cayetano. At sumagot naman po si Senator Cayetano noong Sabado, no? At ang sabi niya rito, if I may read for your convenience the pertinent portion of the letter. Ang sabi po niya sa second paragraph, we must clarify, however, that the hearing reportedly set for 08 June 2026 was not authorized by this office, by Senator Pia Cayetano as committee person, chairperson, or by Senator Rodante Marcoleta. No? So, bakit ko po minarapat na magpunta rito para sana tanong kay Senator Cayetano itong sulat niya. No? Dahil makikita po ninyo, hiniram po itong rules ni Senator Robin. Ipapakita ko po sa inyo yung Section 17 ng Senate Resolution number 5 which was approved on August 9, 2010. No? At ang sinasabi dito, any invitation for a witness or any subpoena should be signed by the chairman of the committee and approved by the president of the Senate. Maliwanag po dito sa Section 7. Kaya po tinignan ko itong impitasyon, makikita niyo rito, wala pong pirma yung nagsasabi na siya yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Wala ring pirma yung Senate President. Walang approval. Kaya dyan po kami naguguluhan. No? At bakit ko po nire-raise ito? Dahil naman po sa for our safety and security. No? And we are expecting the good senators to follow their own rules. Itong sinasite ko po na Senate Resolution number 5 provides for the rules governing inquiries in aid
of legislation. No? Ito po yung resolution number 5. Okay? So, sana naman po ay sinunod ng sumulat sa amin yung sinasaad ng rules ng Senate. Kaya po kami nagpunta rito kay Senator Robin para mapaliwanagan din kami. No? Pangalawa po, sa totoo lamang ay we are worried but we are not scared that Mr. Erwin Tulfo, who claims to be the new chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, is presiding over the investigation. Kasi po, inaakusahan siya, pero siya rin ang mag-iimbestiga at eventually siya rin ang magdedesisyon. He is the accused or respondent, so to speak, but he is the investigator and the judge rolled into one. Sa isang Democrat po ay na merong functioning judicial system ay hindi nyo po makikita yung kanyang pangyayari. Na kung sino pa yung akusado, siya pa ang mag-iimbestiga at siya pa ang magdedesisyon kung sino ang nagsisinungaling at kung sino ang nagsasabi ng totoo. And of course, by human nature, we don't expect Mr. Erwin Tulfo to admit his guilt. And therefore, by human nature also, it is predictable that he will cite all of us as liars. And pursuant to his power as chairman of the committee, and that is debatable, he can cite us in contempt, he can punish us, and he can send us to jail. And for these purposes po, I will cite to you Section 18 po of the same Senate Resolution number 5. Nakalagay po dito, 18, no? Contempt. Contempt. Makikita nyo dito, ang sinasabi, ito, babasahin ko po. The chairman, with the concurrence of at least one member, may punish or cite in contempt any witness before the committee who disobeys any order of the committee or refuses to be sworn or to testify or to answer a proper question by the committee or any of its members or testifies falsely or evasively. Sa tingin nyo ba, sasabihin ni Mr. Erwin Tulfo that we are testifying truthfully? Sasabihin niya yan, you are testifying falsely. And what is the consequence of that? Contempt. And once you are contempt, I cited in contempt, itong rule po na ito ay inamend ng Senate. We have resolution number 145. Senate resolution number 145. Ang matindi po ikukulong kami. No? Ito, a contempt of the committee shall be deemed a contempt of the Senate. Such witness may be ordered by the committee to be detained in such place as it may designate. No? Pwede nila kaming ipadala sa Pasay CPJ. No? That is the danger. No? Give me few minutes na lang. So yun po ang, having said all of those, this is our humble request to the members and leadership of the Senate of the Republic of the Philippines. First message, we should observe rule of law. We should observe your own Senate rules. If you do not follow your own rules, how can you expect us, non-senators, to obey your rules? Second, we humbly ask, we respectfully ask the members and the leadership of the Senate of the Republic of the Philippines to observe statesmanship, not brinkmanship. No? We observe delicadeza. Delicadeza is addressed to the senses of the senators
who were named in the affidavit of the 18 former soldiers. Hindi po pwede sa isang demokrasya na kung sino pa yung inaakusahan ay siya pa ang mag-iimbestiga at siya ang magdedesisyon kung sino ang nagsasabi ng totoo o hindi. Ito na lamang po ang panghuli na mensahe ko sa ngayon naman ay kay Senator Robin Padilla na isang membro ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Pia Cayetano at ang subcommittee chairman na si Senator Rodante Marcoleta. Na hinanap po namin sila ay wala sila ngayon, kaya bilang membro ng Blue Ribbon, sa kanya ko ihahatid ang aking mensahe. Magsusumite po kami kay Senator Robin Padilla ng pangalan ng 14 na mga dating Marines at dating empleyado rin ni Ginoong Zaldico na nagtrabaho at natawag ding basurero na nagde-deliver din ng pera sa iba't ibang mga personalidad. At ang pangalan ng 14 na ito ay isusumite ko kay Senator Robin Padilla at siya na po ang bahalang mag-submit sa kanyang committee. No? At itong 14 po na ito ay handa silang tumalima sa anumang sabpina o imbitasyon po na manggagaling sa Senado para magbigay din ng kanilang nalalaman tungkol sa pagde-deliver ng mga maleta na ito. So, nailabas na po namin ang 18, ipapaimbita namin ang 14 pa, at kung hindi pa ho kayo kontento, ay meron pa pong 7 na handang magtestigo rin. Ihuhuli ko lamang po yung 7 dahil nasa isang maselan silang kalagayan na kung sa tingin ko makumbinsi naman ang ating mga mamamayan ay sapat na po yun. So yan lamang po at maraming salamat sa inyong lahat. Sir, to clarify, after this press, pupunta ba kayo sa Yes. Sir, do you want Senator Erwin, maybe? By rules of decency, Wala pa kami member. Hanggang ngayon, wala pa kami member. alright? Okay na. Marami na. Lunch time na. Oh, break time na, break time. Kuya, wag mo pa. Kuya, na po. Sige po, lunch time na. Maraming salamat. Ayos, sir. Abo. Sir, totos muna. Sir, totos muna. Asan yung bambara? Sige na, please, please, please. Bambara. Okay, go. Over here. So yun kabibig ang parte ng statement ng ni Atty. Baligod at kasamang 18 ex-Marines. Tapos later that, na-stop agad ang hearing. Sabi ni Tulfo dahil sa lindol sa Mindanao. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.